Ayun na nga ang sinasabi natin mga kaduit, na sibakan tayo ng nito drain cap dito sa ilalim kasi napasobrang higpit. Dami na rin ribabaw, dumi so napasobrang higpit. Inintig-intig ko na nga lang ang pagbaklas, talagang ito kumakapit to pag nasubrahan. So kailangan dito intig lang ang higpit, yung tipong pag sumayad na to sa makina okay na yan kasi may o-ring naman yan, hindi naman yan maglilik. Ito na mga katoy, tapos na tayo mag set, battery nya okay na. And then nag-cleaning din tayo ng filter kasi parang medyo may singaw kanina, so ngayon okay na. Last time daw nung pinatune up niya to, ang inadjust niya na lang doon sa pinagpatune up niya, itong ibabaw lang kasi hindi nila mabuksan yung ilalim. So pagbukas ko kanina tukod yung ilalim, kaya talagang hindi magmiminor ng maganda kahit hindi mo gasolinahan. Napakatulin, basta bagong tune up mga kaduit, okay na okay talaga ang starting. What's up? Good morning sa inyong lahat mga kaduit. Tagas na pala ito So meron tayong inaayos na Mio dito ngayon. Nice. Grabe ang tagas. So papalitan natin ng brake shoe, panggilid linis, tapos carb kasi namumutok. Subukan natin kasi nilinis daw ito nung last 2 months. So namutok na. So maaaring nawala yung o-ring sa nito, sa ere, kaya nagkaaganon. So ang gagawin natin, babaklasin natin yung kanyang carburetor. Tune up na rin natin, tapos palit ng brake pad. And then huli na yung panggilid kasi mainit pa Then lilinisan na rin natin yan. Grabe ang tagas ng mo. O-ring palit o-ring na rin yan. Gilid. Hindi, ito, yan, dalawang yan. Papalitan na rin natin ang o-ring yan mga kaduit kasi wala na may langis ka pa kaya. Dabagay, hindi naman sobrang lakas. Ayan grabe ang tagas So babaklasin natin yan, tapos lilinisan natin. Then yung carb din niya. So yan na mga kaduit, nilinisan na natin itong ilalim. Ayan, mapapansin nyo, linis na yan. Papahira na lang natin ng wax mamaya. Tapos ito babaklasin na natin itong kanyang carb. So titingnan natin yung o-ring yan. Pagka wala yung o-ring yan, talagang hindi titino, mamumutok-mutok talaga. Tapos ihuli na lang natin yung brake shoe tsaka yung panggilid. Unahin na muna natin baklasin to. So ito na mga karito, buksan na natin, analinisan na natin yung carb nya. Bubuksan natin kung ano ang status nito. Pero dito makikita natin kung mayroon niyang o-ring. Ito kasi ang pinaka highlighted yan yung loob na lang yan cleaning na lang. So yan, tingnan natin kung may o-ring yan. So buksan natin, dito natin makikita kung ito ba ay mayroong o-ring. Pag ito walang o-ring, hindi ito binalik nung huling naglinis. Napaka-importante ng o-ring sa Mio Sporty. Wala nga. Kasi kahit anong gawin mong patino dito, hindi ito titino. Wala. Wala siya mga kaduit. Ito yung problema niya. Atin na natin para mayroon. Ayun, buti mayroon. Mayroon siya mga kaduit, mayroon pa. Kaya lang tingnan natin kung putol na. Kopya. So buti mayroon pa siya mga kaduit Ito yung pinakamahalaga dyan Medyo worn out na nga lang, pero pwede pa to. Wag lang putol. So okay, mayroon siya. So lilinisan na natin.
Ito ang pinaka importante kasi dito eh, itong ano na to, itong o-ring na to. So pag bumili ka ng o-ring na yan mga kaduit, isang buo, wala kang makukuha na yan lang, isang buo talaga siya na repair kit. Million ng carb mo. Pero siguro no. Okay, so pinahirapan tayo mga kaduit kasi yung kanyang mga ano, ulo ng screw talagang ano na, worn out na. Ano, pinag-iisipan mo ba yan? Kasapin mo sa Ate Minda. Eh gawa nung ano yan eh, umalis, iniwanan lang ng basta. So eto na, tingnan natin kung ano ang lagay. Ano ba yung binibenta rin? Okay. Hindi, ano yan? Papapahan. Nakay pa lang kasi sila eh. Ito ang pinanggagalingan ng putok-putok. So yan, silipin natin. So wala naman siyang butas mga kaluit. Ang gagawin natin, lilinisan lang natin. Isin lang natin yung mga dumi-dumi. So yan na mga kaduit, tapos na tayo maglinis. So unahin naman natin ibalik yung kanyang mga jettings kasi para walang sagabal sa pagbalik. Huling tinanggal, huling babalik. Unang ibabalik pala, unang ibabalik. Okay, tapos mamaya natin ilagay yan. Ito muna ilagay natin, kanyang diaphragm. So tinignan din natin, sinilip din natin yung kanyang diaphragm para makita natin kung mayroon siyang butas. Kasi pag may butas dito, isa to sa pinanggagalingan ng sobrang pinanggagalingan ng backfire. So kanyang spring, huwag niyong kalimutan kasi hindi magmi-minor yan. Spring, shoot nyo lang siya dyan, yan. So huwag nyo gagalawin yung spring na yan mga kaduit, kasi pag ginila nyo yung spring, mawawala sa timing yan, hindi magmi-minor ng maganda. Merong tamang tension yung spring na yan eh, kasi yan yung bumubuhat sa karayong para umandar. Yun ang trabaho niyang spring niya. Kaya pag tumigas
ay hindi maganda ang minor. Okay, tapos lagay natin ang ating floater valve. So yung kanyang floater valve okay pa naman, wala pa naman baywang. So balik na rin natin to. Shoot ang inyong pin, tapos yung lock nasaan na ba yun? Ito yung kakaiba ang kulay para yung pin natin hindi malaglag. Yeah. Okay. So, okay na, testing na natin mga kadit. Okay naman yung valve nya. So, ito double check nyo lang kung okay lahat. Para pag kasi maluwag to, eh, hindi magmiminor ng maganda. So, yung o-ring nya, okay pa naman. Lagyan lang natin ng konting grasa para maganda ang lapat. Okay. So palitan na rin natin mga kaduit ng mga tornilyo kasi loose thread na siya. So maganda naka-allen bolt siya para mas maganda siyang higpitan, mas madaling kalasin. Nag-i-stack up talaga itong mga ganitong mga bolt ng carb kasi ano to humihigpit habang tumatagal. Mas malakas kasi ang vibration yan Okay. Highlighted sa ating carb mga kaduit. Ito kasi pag nawala talaga ay walang minor. So lagay nyo lang yung o-ring, mayroon niyang o-ring tapos may washer na maliit. Washer munang maliit. Tapos o-ring. Ayan, o-ring. So ganyan siya kaliit pero napaka-importante niyan. Kasi pag yan ay nawala, wala talagang minor. So yan, agas na to mga kaduit. May cellphone ka ba dyan? Tanlaw nga ako dito. So yan na mga kaduit, tapos na tayo mag tune up, tune up, tsaka pinalitan natin ng o-ring. Hindi pala naka-play yung video natin. So next natin ay magpapalit na muna tayo ng brake shoe para dire-diretso na tayo. Ang pinakahuli natin yung ating panggilid. Palit naman tayo ng brake shoe. Brake shoe. Good. Hindi ka man lang naglalangis. Alalay nga pre nito. Alalay lang. Para hindi na natin tanggalin. Sige nga. Okay. Alright. Napakadumi na ng iyong panggilid. Okay, bitaw. At ating lilinisan yan. Napakadumi na mga kaduit. So yan yung kanyang gulong. Puro dumi na ang kanyang hub. So alikabok na. Lilinisan lang natin yan syempre. So yan na mga kaduit, nalinis na natin. Brake cleaner dito, tapos nilagyan natin ng langis. And then yung ilalim na yun, kinutkot na rin natin para isang gawa na lang. So papalit na tayo ng brake
brake shoe para panggilid na lang. Okay, so kabit na natin. Journey, no? Ito ba yung order mo sa akin? Ang kapal pa rin, no? Maganda rin naman kasi itong Journey. Hindi pa madulas. Okay, so yan na mga kadawit, na-adjust na natin. Ay, okay. Okay. So, kabit na natin. Adjust na pala yun. Pwede alin lang yan. Okay. So, may kunti na. Kunti natin, no? So, de-drain na rin po muna natin. Hindi ko napapakita yung paglilinis niyan kasi napakarami na nating video niyan. So, mag-change oil, magde-drain na rin lang muna tayo pala habang naglilinis tayo. Ayan, medyo madumi na. August, September, October, November, December, January, February. 7 months. 6 months. Sakto. Sulit. So, every 6 months, maganda talaga malinisan para yung mga possible na dumi ay talagang possible na sira ay ma-prevent agad. Okay, so linis. Tingnan mo yung epekto ng tagas mo. Sira na ang ano mo. Engine support. Yun, no? Wasak po. Palitin yan. Pag nararamdaman mo na parang gumigewang, yan yun. Parang pumapalaw ang puwet, akala mo yung madulas. Yan yun. Saan yung salak siya? Engine support daw dahil dun sa langis. Baba yan, ibababa yung makina mo. Ito, isang buong yan para mapalitan yan. Ayun na nga ang sinasabi natin mga kaduit, na sibakan tayo ng ano nito, drain cap dito sa ilalim kasi napasobrang higpit. Dami na rin ribabaw. Dumi, oh. So napasobra higpit, inintig-intig ko na nga lang ang pagbaklas. Talagang ito kumakapit to pag nasubrahan. So kailangan dito intig lang ang higpit. Yung tipong pag sumayad na to sa makina, okay na yan kasi may o-ring naman yan, hindi naman yan maglilik. So buti na lang mayroon pa tayong mga stock dito. Yan to sa Yamaha drain plug. Tapos ito naman yung drain cap. Ayan, drain cap, papalitan natin yan pareho para dito makapag change oil na rin siya, kasi hindi rin siya makapag change oil dito dahil ano yan, worn out na. Isabay na nating palitan yan. So salpakan na natin ang mga bagong drain plug, drain cap mga kadoy. Ito bago to, so ganyan yung tamang pwesto nya. So intig lang talaga to, huwag nyo masyadong pakapwersahin na higpit kasi talagang ano to, nabigay talaga. Tapos ito so bagong drain plug din, Yamaha din, stock. So ito pwedeng lagyan ng ano, ng aluminum washer o kaya copper washer. So pwede itong lagyan. Ito rin, hindi rin ito hinigpitan ng todo. Pitik din lang ang higpit. Kasi ang problema yan, nalulustrid naman din yung ano, kanyang flower type, yung hex nya. Hindi naman yan tumatalon, ganyan lang. Okay na yun. Tapos higpitan natin yung ilalim. Ito higpit na, alalay din lang. So ganun lang. Okay na tayo dyan. Tayo naman ay maglilinis ng panggilid. Sasalin natin lang yung shell advance, sasali natin mga kari. Tapos panggilid type na tayo.
Okay. So, eto na mga kadoy, tapos na tayo. Lahat, nalinis na natin. Ayan. Na-tune up. Palit o-ring dyan. So, yung mga loob, nilinisan na natin. Yan, oh. Pansinin nyo. Yan, malinis na yan. Tapos, panggilid, linis na rin. So, bago natin ikabit yung mga cover, so, kabit na muna natin yung kanyang battery. Dito. Para mapaandar muna natin bago natin ikabit. Kasi palyado nga ito eh. So tingnan natin kung anong magiging resulta ngayon dahil bagong linis ang carb at tune up na rin. Okay, eto na mga katoy, tapos na tayo mag set. Battery nya okay na, and then nag cleaning din tayo ng filter kasi parang medyo may singaw kanina. So ngayon okay na, tahimik na ulit siya. Kanina pagbukas namin medyo may singaw, kaya ginawa ko, binaklas ko na rin tuluyan ng filter para linisin. So okay na, tahimik na, wala na yung kagit-ngit, no? Okay na, nakatulong na rin kasi last time daw nung pinatune up niya to, ang inadjust niya na lang doon sa pinagpatune up niya, itong ibabaw lang kasi hindi nila mabuksan yung ilalim. So pagbukas ko kanina, tukod yung ilalim, kaya talagang hindi magmi-minor ng maganda. So sakal yan, sakal. Kumbaga hindi makalalabas ng ayos yung sa exhaust niya dahil sakal dito, tukod. Kaya yun, ayos, na-tune up na natin at na timing natin ng ayos din. Nakapag-cleaning na rin tayo dito. Okay, so tapos na tayo dyan. Babalik ko na lang lahat ng mga cover at okay na. Thank you. One click yan, one click na. Kahit wala ng gas. Ang bilis ng response niya kahit hindi mo gasolinahan. Napakatulin, basta bagong tune up mga kaduit, okay na okay talaga ang starting. Gumaganda siya, umu-okay yung response niya. Napakabilis ng response ng starting. Okay, so ito na mga kaduit, tapos na tayo dito sa ating Mio Sporty. Ayan. So medyo sinakal ko na rin kasi doon siya doon siya nawawala yung backfire. Pansin niyo yung ano niya, yung minor niya medyo sakal. Ayun oh. So nawala naman yung backfire niya, hindi ko lang alam kung sa running ay mawawala pa. Ayan, wala na, no? Yun nga lang yung pansinin mo yung minor mo, medyo matagal bumaba kasi medyo sakal siya eh. Di ba? Pero at least nawala na yung backfire niya. So observe lang namin, mag-a-adjust na lang ulit kami. Kahit sa company na lang mag-adjust pagka medyo hindi maganda yung naging resulta niya. Pero so far okay naman na, maganda na rin naman yung minor, stable. Tapos yung kanyang backfire kanina, kahit nakahinto, ang lakas. Wala na, no? Okay, ingat per. Ingat. Thank you very much. Taga ano to, Amaya. Thank you. God bless. Naabot tayo ng 2:30 Okay, thank you.